mula po kay Erice at sa post ni Jay Sonsa na eto palang abogado na nag-file ng impeachment kay BBM ay abogado ni Lisa. Wala na pong tago. Ang dami pong pwedeng utusan na baka may kaibigan naman yung abogado na yan, di ba? Na walang kaugnayan sa mga Marcos. Bakit? Parang ipinamumukha pa nila. O sige, ganito gagawin namin. Magpapile yung dati kong abogado o kasalukuyan. Hindi ko alam kung kasalukuyan o dating abogado. Magpapile yung abogado namin laban sa asawa ko ng impeachment laban kay BBM. At wala kayong karapatang questionin. Hindi na po sila nagtatago ng ginagawa alam niyo yung purpose nila? Ang purpose nila manggalit di ba? Sa tingin niyo ba hindi matutuklasan na naging abogado ni Lisa Marcos yung abogadong nag-file? Kung totoong abogado yun ni Lisa Marcos yan, siyempre, nabasa lang natin kay Erice yan, tsaka kay Jay Sonsa. Kung totoo na abogado ni Lisa Marcos yan, hindi ba conflict of interest nga yun? Paano yung abogado ng asawa mo magpapile naman ng kasong impeachment kay BBM? Badong, paano naman magiging scripted yun? Ganito po yun. Kung mahina po yung ipapile na kaso, madidismiss po. Sa 1 taon ka na naman pwedeng mag-file. Nakita na namin kay Gloria yan Dahil uso nun yung impeachment, na napa-impeach si Corona nun, kaya gigil na gigil yung mga dilawan na impeach si Gloria. Di ba? Kaya nag-unahan nun May nauna na nagpasa ng impeachment na mahina. Ibig sabihin, wala sa forma, dismiss. Dismiss yung impeachment dahil hindi sumusunod sa substance at saka form. Yung kanyang technical very technical. Yung pagkakasulat ay hindi nakasunod sa forma ng impeachment, sa madaling salita. Kasi meron pong format dapat yan na dapat sundin. So hindi nakasunod, very technical, dinismiss ngayon yung complaint. Hindi na pwede magsampa uli. Kasi 1 year ban. Sige, basahin na natin yung kay Pulong bago ako magpaliwanag ng magpaliwanag. Pastilan ang kalibutan, gamay ra kaayo. Meron po akong translation dyan. Pastilan, kay liit talaga ng mundo. Ano po react lang po yung mga Bisaya Cebuano ba to? Kung tama po yung translation natin. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint na gi-endorso ni Kong Nisay kontra kay BBM maupod di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file og disbarment complaint patok kang Glenn Chong. Ang abogado na naghanda ng impeachment complaint na inendorso ni Congressman Nisay laban kay BBM ay siya rin palang abogado ni Lisa na naghain ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Tuloy natin. Sa Bisaya, ito yung actual na nakapost. Nagkaroon tayo ng translation. Pumalag na lang kayo kung mali yung translation. Okay. Unsa man ni conflict of interest or political multitasking, opposition sa buntag, depender sa hapon, impeach sa left hand, disbar sa right hand,
World-class gymnastics. Translation. Ano ba ito? Conflict of interest o political multitasking? Oposisyon sa umaga, defender sa hapon. Impeach sa kaliwang kamay, disbar sa kanang kamay. World-class gymnastic. Ibig sabihin, ang galing-galing tumambling-tumbling. Gymnast. Ang galing niyang magpatumbling-tumbling. Okay. Alam naman natin na iisang impeachment complaint lamang ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. Mga impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi ang idepensa ang isang impeachable official laban sa totoong impeachment cases. Pag na-dismiss ang isang impeachment case, isang taon na naman ang hihintayin para muling mag-file ng panibagong impeachment complaint. Alam niyo po, tama po to eh. Tama yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Once na na-dismiss yan dahil mahina yung impeachment case na sinampa mo o kaya wala sa forma yung impeachment case na isinampa mo, isang taon na naman. Oh. Di po ba? Kaya ito po, ayon kay Pulong, talagang sinasadya to para madiskaril yung mga totoong gustong magpasa ng impeachment. Kanina excited pa kami. Excited pa kami kanina nung tinatalakay namin yan sa Birada Aguilan na sa wakas, meron ng impeachment. Mamaya na yung mamaya na yung pananaw ko. Dito muna tayo kay Pulong. Hindi na natin ta-translate. Tagalog yun eh. Kung mauni ang klase sa public interest, unsa na lang ang private interest. Tingnan natin, translation natin. Kung ganito ang klase ng public interest, ano na lang ang private interest? Diba? Ito. Wag natin una. Uy, thank you very much. Carly. P11N. Carly, thank you very much. Carly Pin. Thank you sa $5 na pangkape. Okay. Tuloy po natin. Samantala, balik ta sa tinuod nga pangutana nga gusto kaayong likayan sa bangag admin. Samantala, balik tayo sa totoong katanungan na gustong-gustong iwasan ng bangag admin. Ano ba yung mga katanungan o yung usapin na gusto nilang pag-usapan? Gusto natin pala. Asa na ang investigasyon sa flood control corruption? Pareho din. Katong may klarong ebidensya. Nasa na investigasyon sa flood control corruption? Yung may malinaw na ebidensya. Katong bilyon ang ginamit pero baha gihapon. Katong apil ang presidente, iyang pasyente ug iyang kaalyado sa Kongreso. Iyong bilyon ang ginamit pero baha pa rin. Iyong kasamang presidente, ang kanyang kamag-anak at ang kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Kita naman ta sa papeles, kita naman ta sa pangalan, kita naman ta sa pattern. Alam nyo na yan, din natin yan. Ha? Kita naman sa papel, kita naman sa pangalan at sa pattern. May pattern daw to. Pero imbis investigasyon, diversion ang giserve.
impeachment na lutong Macau, disbarment na pang sideline, presscon na walay katapusan. Imbis po na investigasyon, diversion. Impeachment, lutong Macau. Alam nyo na ibig sabihin ng lutong Macau, di ba? Hindi pa nagsisimula yung luto. Hindi pa niluluto, alam mo na lasa. Alam mo na resulta. Kung seryoso kayo sa korupsyon, doon kayo sa may ebidensya. Kung seryoso kayo sa accountability, doon kayo sa may pera ng bayan na nawala. Correct. Kung ano-ano, paikot-ikot tayo. Sentruhan nyo yung pera ng taong bayan na nawala, ninakaw. Pero kung drama lang ang hanap, sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Ayaw nyo himuwag bago ang katawhan. Kabalo mi kung kanus a hustisya o kanus a scripted distraction. Pero kung drama lang hanap, sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Huwag nyong gawing pogo. Tanga ang taong bayan. Alam namin kung kailan hustisya at kung kailan scripted na distraction. Patapos na tayo rito. Ayaw nyo himuog bago ang katawhan, kabalo ni kanus a hustisya o kanus a scripted distraction. The people are not blind. They are just tired of being played. Istoryahe. Kwento nyo sa pagong. Yung pala ibig sabihin ng istoryahe. Kwento nyo sa pagong. Okay. Alam nyo po, nung una sa biglang tingin, 'di ba? Nakakatuwa na sa wakas meron nang nag-file ng impeachment complaint laban kay BBM. Excuse me po. Nakakatuwa kasi parang nire-recognize na ng mga hindi nating kakampi yung katiwalian, yung na ang solusyon talaga impeachment. Pero nung nakilala po natin kung sino po yung nag-file ng impeachment, kahit na maganda pa yan, yung hangarin niya, pero yung pagkatao no? Ako, hindi kaya sinasadya nila to para mang-asar? Alam nila matutuklasan natin 'Di ba? Sabi nga hindi po pwedeng umaatake ka sa umaga tapos defender ka sa hapon. Abogado ni Lisa Marcos laban kay Glenn Chong sa disbarment. Tapos magsasampa ng kaso sa asawa ni Lisa Marcos. Alam nila kung paano saktan yung mga Duterte supporters Parang alam nila yung sugat, pigaan ng kalamansi o kaya asinan. Antindi talaga hindi po mga normal. Ang mga makakaisip lang po niyan, yung mga hindi po normal na tao. Yung masaya na nakakapang-insulto. Kay Lacson, wala na. Eto, Senator Lacson, wala Alam niyo yung ginagawa niyo sa Anli magsalita yung mga walang katotoran katulad ni Bam Aquino. Diyos ko, parang walang patutunguhan si Bam Aquino pag pinakinggan mo, panay papuri sa sarili. Napag-usapan na natin yan dito, di ba? Nagbigay na ako ng suggestion sa inyo na kala mo naman ang gaganda. Wala sa focus yung mga senador Kanya-kanyang pasiklab na hindi naman sila sumisiklab. Diyan sa Blue Ribbon Committee hearing mo, Senator Lacson, walang direksyon Ikaw din ang bibigay kay
Ano yung pinupunto mo? Bakit mo gustong iugnay si Carly tsaka si Martin sa pagbili ng mamahaling house and lot? Hindi ko maintindihan. Ano yung kay Bunuan? Hindi ba dapat madiin si Bunuan hindi doon sa maling coordinates kundi kung involved ba siya? Meron ba siya natanggap? Magkano ninakaw niya kung meron man? At bakit hindi kayo matapos-tapos sa Bulacan? Wala na ba kayong ibang testigo kundi mga taga Bulacan? Wala po bang ibang mga kontraktor kundi mga Diskaya lang at saka mga taga Bulacan lang? Wala na po bang ibang district engineer kundi district engineer lang ng Bulacan? Sakop po ba ng district engineer ng Bulacan ang buong Kapuluan? Nilulutas nyo po ba yung flood control problem sa Bulacan lang o sa buong Pilipinas? Pag pinalalabo, no? Kaya po tayo nag-iimbestiga. Ako ganito lang eh. Ang dahilan kung bakit ka nag-iimbestiga para lumilinaw sa mga nanonood. Eh, ang ginagawa po ninyo, iniinip ninyo eh. Pagsasalitain nyo si Bam Aquino. Alam nyo po si Bam Aquino, once na magsalita na yan, alam mong mahaba, alam mong walang katuturan. Tapos magagalit-galitan si Rizon Tiberos tsaka si Kiko Pangilinan. Alam mong walang sense at walang katuturan. So, ang gagawin ng tao, yung vlogger na nila live, mapapamura na lang. PI kayo, ayoko na. O di wala na napanood yung mga tao dahil umayaw na yung vlogger eh. Alam niyo po ba sa totoo lang, nung panahon ni Marcoleta, excited po lahat manood ng Blue Ribbon Committee hearing. May action, may direksyon, lumilinaw. Dito po, palabo ng palabo. Hindi na namin alam kung ano yung MIPS, PIPS, SIPS. Ang daming termino na. Wala kaming pakialam. Ang gusto namin, sino yung magnanakaw, isa lang yung magnanakaw. Magkano ninakaw niya, paano siya nakapagnakaw, sino pa mga kasabwat niya, at sino ang mastermind. Daming termino. Ang dami nagmamagaling. Manay mga walang katuturan lahat. Iniinip nyo kami. Nainip na ako, puta, napamura na ako. PI kayo, ayoko na. Pinura ko yung live. Walang katuturan. Nakakainip. Ikaw pinakawalang kwentang politiko. Lahat ng makikinig sa'yo, inaantok. Gusto mo pa magpresidente? Tukmul ka. Rizon Tiberos, lantad na lantad yung utak mo. Galit-galitan na wala namang katuturan. Nakakulong po kami. Wala po kami. Pwede po ba kunin nyo na lang sa DPW? Hindi nyo makakuha. Hindi nyo makuha. Hindi mo iniisip yung ibig sabihin ng nakakulong. Nakakulong na siya. Iko-contempt mo ba siya? Ang hindi ka sinunod. Kung ako yan, ang isip ko, putya, naka-contempt na ako. Bit pa kita susundin. Didilaan na lang kita. Ano po yun? Di mo ko naintindihan? Mali-maletang pera tayo. Kanino yan napunta? Ang gulo-gulo na. Nag-focus sa mga coordinates o kung coordinates, ilang layo ng kilometro, ilang kilometro yung coordinates na gano'n. Eh, ano ang mga tanungan ganito eh. Ano yung average ng kilometro na nalihis? Wala kaming pakialam dyan. Tapos, iniinip nyo kami. Pinapatay nyo kami sa inip. Tapos, pag wala ng interes, biglang nagdeklara na pala kayo na tapos na pa. Puro 2016. Pengi kaming record ng 2016 to 2022.
kunin nyo na lang po sa DPWH. Ha? Wala ka talaga. Kung ako, di contempt nyo ako. Contempt mo pa ako. Ayoko na sumagot. Kung ako nakakulong na sa Senado, hindi na ako sasagot eh. Ano pa magagawa nila sa akin? Iko-contempt kita. Your Honor, naka-contempt na po ako. Oy, Flavi. Ryan Locte, thank you very much sa $279. Boss, gusto ko po marinig magdebate si Kimbo at Vince. Ang sakit sa lalamunan ng debate nung dalawa na yun. Nawala na eh. Inano nyo eh. Ginawa nyong corny. Eto po, meron tayong pasabog dito. Pasensya na po kayo. Talagang ano po natin yan ha. Nag-request po sila na itago ang kanilang pagmumuka. Dahil sa delikado ang buhay nila. Puta, mga matindi siguro mga sasabihin nito. Nakabalot na balot yung mga mukha eh. No? Tagang testigo to. Patindi tong pasabog na to. May dalawa tayong testigo na sarado ang mukha. Hindi kinakailangan, pati pangalan nila, inalyasan lang po natin. Alyas lang po ang pangalan para hindi po matukoy ng mga posibleng magalit sa kanila. Sige po, ikwento nyo na po ang alam nyo. Ay kami po ay pinalayas dun sa bahay. At sabi po na nagpalayas namin, contractor po siya. Kaya, yung po talaga naisip namin, contractor yan. Ako, hindi nito. Contractor yun na kaharap namin, contractor. Contractor daw. At nakita po namin sa TV, yan yung contractor. Yan yung contractor na yun. Carly Discaya pala yan. Yan yun. Kinakailangan natin ipagtapat na to sa sabog na dibdib natin. Sa lihim na to. Tagal na natin nililihim to. Ang tagal ng pasabog nito. Wala naman katuturan. Wala naman palang pasabog. Sabi po ng contractor kay Martin daw si Martin daw po may-ari. Yun na yun. Yun na yung pasabog. Parang napakasupot naman pasabog niyan. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo